Ang babaeng may masamang balak ay nagseselos lamang dahil mas maganda ang hitsura ng kanyang best friend kaysa sa kanya, kaya kinuha niya ang kutsilyo. Diretso niyang tinaga ang babae ng 108 na saksak at para itago ang krimen. Itinapon niya ang hindi pa patay na babae sa dagat. Maingat siya at walang iniwang bakas ng krimen. Pagkatapos, nagpaganda siya at nagpagawa ng mukha ng babae. Ganap niyang pinalitan ang identidad ng babae. Ngunit ang matalinong asawa ng presidente ay hindi nakapansin kahit kaunti at nakabuo pa sila ng isang anak. Inisip ng babaeng may masamang plano na maaari na siyang mamuhay ng tahimik bilang asawa ng presidente, ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng pinatay niya noon ay hindi namatay, kundi iniligtas, at sa huli ay napadpad sa ibang bansa. Pagkaraan ng 10 taon, hindi lamang gumaling ang kanyang mga sugat, kundi pinalitan pa niya ng isang mukha ng isang hindi matatawarang kagandahan. Ngayon, hindi na siya ang dating mayanhing batang babae, kundi isang babaeng puspos ng galit at naghahangad ng paghihiganti. Pambaw siyang gagantay at maghihiganti sa masamang kaibigan na may dugong kapalit. Matapos ang mahigit 10 taon ng lihim na investigasyon, natuklasan ng babae na ang pinakaimportanteng bagay sa kaibigan niya ay iyon ang kanyang pinakamamahal na anak. Kinabukasan, hinanap ng babae ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Bata, gusto mo bang kumain ng candy? Bawal akong kumain ng candy ni mama, pero wala naman ang mama mo ngayon. Ganito na lang, tutulong akong itago ito. Sa totoo lang, isang pintor ako. Narinig ko na kamakailan ay naghahanap para sa iyo ang nanay mo ng guro sa pagpipinta ng oil. Sabihin mo sa nanay mo na maging guro mo na lang ako. Okay lang ba kung ako ang magiging guro mo? Araw-araw ay may makakain kang candy. O kahit na pinalitan na ng babaeng may masamang intensyon ang pagkatao ng babae, may ilang likas na talento na hindi mapapalitan. At ang babae ay mayroon ng napakataas na talento sa sining mula pagkabata pa lamang. Sa murang edad ay naging isang magaling na estudyante sa kolehiyo ng sining. Ngunit ang matalik na kaibigan, para maitago ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pagpipinta, ay hindi nagatubiling sinadyang saktan ng kanyang sariling kamay at nagsinungaling na hindi na siya muling makakapinta. Ang hindi inaasahan ng babae ay ang kanyang anak ay labis na mahilig sa pagguhit, kaya't naghanap siya ng guro ng sining ng lihim. Hindi niya alam na ang babae ay ginamit ang pagkakataong ito upang magtagumpay at makalapit sa babaeng may masamang layunin. Sa rekomendasyon ng batang lalaki, pagkalipas ng 10 taon, nagkita muli ang babae at ang kanyang matalik na kaibigan. Ang pagdating ng babae ay eksaktong ayon sa nais ng babaeng may masamang layunin, kaya naman agad silang nagkasundo sa pakikipagtulungan. Ngunit ang masamang babae, pagkadala pa lang niya sa babae sa bahay, ay agad siyang binyantaan. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Kung mayroon kang ibang masamang balak at malaman ko, gagawin kitang miserable. Sa ibabaw, sumang-ayon ang babae. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sinimulan na niya ang kanyang plano. Gamit ang mukha at pangalan ko, pumunta ka sa pinakamahusay na paaralan ng sining sa buong mundo. Chen Moli. Kung gayon, hayaan mong makita ko kung ano ang iyong pagunlad sa mga nakaraang taon. Fu Yan. Huwag mo akong gawing tanga, Ginang Jiang. Anong ibig mong sabihin? Kakalabas lang kanina ng art exhibit na tinayo ng babaeng may masamang layunin para sa anak niyang lalaki, pero may napansin ang mga